Judges chapter 7 na kita, no? Sa ining dako nga chunk, no? Big chunks sang Judges, ara kita sa ika 5, no? Nga judge nga amo si Gideon. So, nagligad nga mga Domingo, natapos na naton ang chapter 5 and 6. Kag natandog naton sing makadali, no? Ang chapter 7. So, kadtuan naton sa siningaga ang chapter 7, no? Hasta kita sa chapter 8 verse 4. So, nakita nato, no, sa chapter 6 ang ilang kasalanan. So, nakita naton ang pattern, no, nga ginaplastar sa all throughout sa book of Judges, ining sala, no, ang ilang pag talikod sa Dios, ang ilang pagsimba sa mga nagkalainain nga mga Diyos, kag pagkatapos silutan sila sa Dios, balbalon sila sa Dios, and then they will ask God for help. No, mangayo sila sang bulig sa Dios and magabulig or i-rescue sila sang Dios. And that cycle, no, sige kag nagapadayon sigapon. Kag makit-an ta na, no, sa mga previous naton nga mga verses nga ginlantaw. Sa chapter 6 ang ilang kasalanan, ang commission nga ginhatag sa Dios sa kay Gideon, kag diri kita, no, sa ikatatlo ang victory nga ginhatag sang Dios kay Gideon, no? Kag ina nga victory is solely performed, no, by God using these weak men, no? So lang taon naton ina nasa sininga aga ang ikatatlo naton nga point, no, sa aton nga outline. Gideon's victory through God, chapter 7 verse 1 to chapter 8 verse number 4. Naulang taon naton una sa chapter 7 ang testing nga ginhatag sa Dios or ginobra sa Dios sa kay Gideon. And if you have read, no, this passage in advance, so makita naton nga ang kadako-dako nga tawo, no, ni Gideon gin-reduce mga kauturan sang Dios into 300 men. No, kung lantaw ninyo sa verse number 3, no, ginahambal dira sang Dios sa shadow gikaklaro. Now therefore proclaim in the ears of the people, saying, who is fearful and trembling, let him return home and hurry away from Mount Gilead. No? Ang nagpuli is 22,000. Ang nagpabilin, 10,000. So, sa pagsugot pa lang sa sining adlaw, nga atakihon nila ang Midianites, ang people of the east, no, kagang Amalekites, ang dala-dala ni Gideon nga mga soldado is 32,000 men. So, shadow kadamo. Kagusto sa Diyos i-reduce ina to test the very faith of these men. To test the faith of Gideon. Wala ginbutang sa Diyos si Gideon niya sa ital-ital nga para lang mapatay siya. No, this is a testing of faith. From 32,000 may nagpuli nga 22,000 ang bilin. According sa verse number 3, 10,000 remain. And the Lord said to Gideon, the people are still too many. Shadow sa gyapon kadamo. Why nagambal ang Diyos nga damo ini nga mga tawo, no, ikumparar sa Midianites? Kay kung balikan naton ang chapter 6, ano kadamo ang Midianites, mga kauturan? Look at verse number 5. For they, referring sa Midianites, people of the east, kag sa Amalekites, for they would come up with their livestock and their tents, they would come like locusts in number. Both they and their camels could not be counted. Shadow kadamo ini nga mga tao. Why na ganiging tagaan numero? Because they are very many. And these troops are formidable. No, hindi niya luglahog nga mga armies. For 7 years they
nag-suffer ang Israel sa ila. And according sa chapter 6, they were brought very low because of the Midianites. They were oppressed for 7 years. No, sang sini nga mga katawhan. Kung magkadto sila ka mag-atake sila sa Israel, dala-dalang nila mga kasapatan, hindi maisip, and they will leave no sustenance for Israel. Amo na nga nag-ubra sila sa mga caves and dungeons para dira sa manago, daan nila ipamutang ilang mga harvest, no? Kag diri hambasan Dios sa kay Gideon, a testing of faith. The people are still too many. Take them to the water, and I will test them for you there. And anyone of whom I say to you, this one shall go with you, shall go with you. And anyone of whom I shall say to you, this one shall not go with you, shall not go. Now, anong ginambal diri sa Dios? It's very simple. Pop doon ko si imo, ang magamba kung hindi sila magupod, Simple as that. Wala naghambal ang Dios, no, kay ti damo naga-interpret diri, especially sa verse number 5, hambasan Dios sa kay Gideon, everyone who laps the water with his tongue as a dog, laps, you shall set by himself. Likewise, everyone who kneels down to drink, hindi niya makaupod. And the number of those who lapped, putting their hands to their mouths was 300 men. But all the rest of the people knelt down to drink water. Tida mo nga mga interpretations, gambal nga, okay, ining 300 nga nagkuha na sa tubig, kag no? Meaning mga tanda niya, mga abtik niya, nagabantay gini sa mga kontra, kay basi atakihon sila. Ang ilang matara sa palibot. Ato yung mga nagdoko pa kag ato ya do, hindi ito yung mga meticulous nga mga armies. Wala naghambal ang text sina mga kuturan. Iniya, pamaagi niya sa Diyos just to reduce the number of the armies. Amo ni makita naton sa text, wala din naghambal ang Diyos nga ining 300 mga maisog niya, mga meticulous niya, mga nagabantay niya, mga vigilant niya, mga armies, mga soldiers. No. Hindi mo na yung ginambas ang Biblia. Ang gusto sa Diyos is to reduce the number of the people. No? Kaklaro kayo ang hambas ng Diyos sa verse number 2 sa chapter 7. The people with you are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel boast over me, saying, my own hand has saved me. Makit-anta ni karon mo kuturan ng ining attitude. Amo na nga nakit-ana na sa Diyos nga daan, i-reduce sa Diyos ang 32,000. Imagine, upod mo sa pagsugod sa adlaw, 32,000, and then maatake ka with 300 men. Only? Ilang tabla kung ano na nga testing sang pagtuo. Before gin-test man ni Gideon ang Diyos kung magpati ang Ginoo sila, Lord, amo ni bing obraha kay mapati kuya if ang imo ginambal tuod na, if you will save Israel by my hands, as you have said, then ang ining fleece of wool, oh Lord, subong mabasa ni siya ang ground, mala, ti ginubra na sa Diyos. And then gin-test pagkiliwat ni Gideon ang Ginoo man, Lord, abi, no? Ang wool naman malakag, ang ground naman ang may tunog, ang may dew. No? Pero ining pag-test ni Gideon, hindi nga daw unbelief, no. Iniya gusto ni Gideon nga i-confirm Gideon sa Diyos. No, kinanglan niya si Gideon nga i-strengthen sa Diyos. No? Pabakuro ng iya nga pagtuo. Hindi nga faithless si Gideon, doubtful siya, do medyo, ano ni Lord man? For 7 years nga grabing oppress sang mga Midianites, for 7 years nga panago kamo kung harvest time. No? Kag nagahadlok ni sila ya sa mga Midianites kay shadow kada mo. No? So dire hambasan Dios kay Gideon, okay, paupda ng 300 men. And verse number 7 sa chapter 7 hambasan Dios, the Lord said to Gideon, with the 300 men who lapped, I will save you and give the Midianites into your hand, and let all the others go, every man to his home. So the people took provisions in their hands and their trumpets, and he sent all the rest of Israel, every man to his tent, but retained the 300 men in the camp of Midian was below him in the valley. Ang fear kis ama kuturan contagious ganaya. Mas maayo pa nga mag 300 na lang bilhin kaysa mag 32,000 nga puro hadlok. Habang nga sa kung sino na hadlok sa inyo, pulit na lang. No?
Kay contagious man na siya. No? Tinakitaan man na sa Diyos. Kag by the way, hindi lang niya actually ang fear nga nakitaan sa Diyos sa niya makatawan, kundi i-test gid sa Diyos si Gideon kagang Israel. Matuo ka mo ayhan nga luwason ta kamo sa amo lang ni kajutay nga army, sa amo lang ni kajutay nga soldiers. Or masalig kamo sa inyo nga mga soldado nga 32,000 men nga way gani katiting ikumparar sa mga kontra ninyo. No? And verse number 9. The same night, the Lord said to Gideon, "Arise, go down against the camp, for I have given it into your hand." Now, ilang tawag lang pag-assure sa Diyos kay Gideon. Atong mga ginapangayo ni Gideon nga mga signs, assurance to sa Diyos, nga i-assure sa Diyos si Gideon, nga gintawag siya to the one who will save Israel. Gamiton sa Diyos nga pagaluwason niya ang Israel. Ari assurance sa gyapon kay Gideon, "Arise, go against the arise, go down against the camp, for I have given it into your hand." Pero ito na verse number 10. Ano ang basa ng Diyos? "But if you are afraid." So wala man naghambal ang Bible nga atong 22,000 plus ang 9,700. Wala man naghambal nga amo lang to ang mga nadlok. Kagang 300 mga courageous. Hindi man. Meaning, halos sila tanan niya may hadlok gid. Pero galing may harag gid tawo nga bisan hadlok yati. Mabato na lang gid niya. Imagine no, ang 300 kung magtalaw pa gid. No? Nga parehas ang pagkatalaw nila sa mga iban nga mga soldado. Pero ali si Gideon ginabalan sa Dios. Ang leader ginadili sa Diyos, ang balan sa Diyos, okay, kadto to sa camp sang Midianites. Pero kung nahadlok ka, sinong updon niya? Si Pua. Si Pura. If you are afraid, go down to the camp with Pura, your servant. Te ano abing mabulig sang servant ni Gideon? No? Mas trained pa ihan ining servant kaysa sa kay Gideon. Nga gintawag si Gideon sa Dios, mighty man of valor. No? Ti parami upod si Gideon. Go down to the camp with Pura, your servant, if you are afraid. Te ano tabo? Gid pa matud-an niya gid. Nadlok man gid siya tuot. Ginupod niya gid si Pura. Hindi daw siya, why ko nadlok, pero doon ko lang siya. No, hindi man na. And verse number 11, "And you shall hear what they say, and afterward," now, listen very carefully, sige nang basan Diyos. "And afterward, your hand shall be strengthened to go down against the camp." Again, ang reassuring God. No? Makitaan mo gid diya. Nga si Gideon kinanglanong gid sang assurance. Grabe nga Dios nga ginaalagad nato mauturan. Wala tagin disown sa Dios kay nano man kay mo ya brother Jens man. Way kay mo pagtuo man. Kagamay sa pagtuo mo abi ni ang Dios hindi mo na. Even sa aton nga faithlessness, even sa time nga weak kita, ang Ginoo nagabulig kag naga-strengthen sa aton mga kuturan. Nadumduman yung hambal sang prophecy, even ang bruised reed. No? Hindi pag-isikway ni Kristo. Gapakita na nga ang si Kristo mahumok sa mga weak, sa mga helpless, sa mga tao nga wala sang ikasarang. Pero ang Ginoo na init sa mga bugalon ng mga tao, feeling strong. But ang kamaturan is, they are weak. That is the very message of the gospel. No? Sa 2 Corinthians, amo na ginambal ni Apostol Pablo. The strength of God is made perfect in my weakness. Amo na ang bali Pablo. That's why God has given me this thorn of the flesh. Para hindi ko magpabugal na tabla. Ari ang basa dito para hindi boast ang Israel over me. Nga maghahambal sila, my own hand has saved me.
Ti, sa simple nga storya, kung magdaog sila with 300 men, makambal sila yan, paagi sila nga skills, paagi sila nga abilidad, o paagi sa Diyos. So, it took 300 men nga ipakita sa Diyos. Actually, pwede ka ng Ginoo, hindi na magamit kay Gideon mo. Pero gusto sa Diyos kidya, nga ang iya katawan will live by faith. And we see that sa Hebrews chapter 12, nga si Gideon, through faith, he subdued kingdoms. Wala na yung discredit sa Diyos ang pagtuo ni Gideon. Bisan gamay, bisan kisado nag-waver, pero may pagtuo siya. Wala yung gamba ng Ginoo, dapat maging perfect ka mo dayon, kag maging mature ka mo dayon. Ang gusto sa Diyos is, believe in me. Period. Kung ka-struggle ka nga magtuo sa Diyos, pangahibulig sa Diyos. Lord, medyo nagalaylo ko, doon nagaduda ko sa mo promesa. Kaya mo nang gusto sa Diyos, kaya butang kita sa sitwasyon, nga makahambal kita ay wagig ko yung may obra. Yes! Kaya para hindi ka makahambal sa makulingon, tungod sa akon nga diskarte, sa akon yung mga plano, katanda sa akon yung akuan mo. That is why there are plans nga aton ginpang obra, nga gina-frustrate sa Diyos. Nga ipakita sa aton, so imo niya. No? Imo niya kusog ang jilo. Para tuduan niya kung nga magtangla sa iya kag mangayo bulig, kag magsalig. No? And then verse 12. Okay, sa verse 11, nagpanaog siya upod sa kay Pura. No? And verse 12, and the Midianites and the Amalekites and all the people of the east lay along the valley, like locusts in abundance, and their camels were without number, as the sand that is on the seashore in abundance. Madaog ka mo ayan sa 300 lang? Lord na, ano ni mo, Lord man? 32,000 ito tani, Lord mo. Pero ano ang basa ng Diyos kay Gideon, no? Luwason mo sila? No, ang basa ng Diyos, I will save you with these 300 men. Uy, na nga ba lang okay, sige Gideon, muutang ka mo tinred, sige, bida, ugas na labi. Hindi, wala yan. God is fighting for Israel. Amo ng Diyos nga ginalagad ni Gideon. Diyos nga nag-test sa iya nga pagtuo, whether mag-obey siya, or ma-disobey. No? Di ang verse 12, gahambal niya sang impossibilities ang ilang nga victory mo. Pero makuturan, there is no impossibility with God. No? Bisan wala ka pasing upod, ikaw lang yan ang Diyos, wala yan sa mga kaperde sa imo yung mga kuturan. Anong promise ng Diyos kay Joshua? No one will be able to stand against you. Because God is fighting for His people. And in verse 13, when Gideon came, behold, a man was telling a dream to his comrade, and he said, behold, I dreamed a dream, and behold, a cake of barley, a loaf of barley. So, nagdamgo ini ang isa ka soldado from the Amalekites. Hamalya, may nakitaan ko nga loaf of barley nga nagtupa sa tent sang Midianite, kag ining tent narumpa gidya na flat gidya. Amo nang damgo sang isa ka soldado. No? And he turned upside down so that the tent lay flat. Kag isaya ka kaupod, nagambal, this is no other than si Gideon kasi pura nagapamati Kasi nag-sneak sila dito yan. May lang taon talbe. Nabatian nila sa ganay sining duwa ka soldado. Kagambal sang isa, this is no other than the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. God has given into his hand Midian and all the camp. Now, alam tabla, ang damgo, ti ikaw bigla pa mati, paano abi marumpag sang loaf of barley bread? Ang tent? It's an impossibility and it's ridiculous. Kaladlaw, mamalong na damgo lang na yan, ano kayo mo yaman? Hindi niya sword ni Gideon. Pero paagi sa sinang conversation, sinang simple conversation. Anong natabo?
Verse 15, as soon as Gideon heard the telling of the dream and its interpretation, ano yun, Braya? He worshipped. Nga, anong ginambas ang Diyos, how? Updon mo si Pura kung nahadlo ka, kay once pagkadto mo to, you will be strengthened. Tidiriyo sa nabatian niya, truly, God has given Midianites into our hands. And Gideon worshipped. Nagsimba sa Diyos. Because of the veracity sang ginhambal sa Diyos. Because of the truthfulness sang iya nga ginhambal. Ano nga ba sa Diyos, how? I will save Israel by your hands. Kadto kagamabatian mo, that will strengthen you. Gin-confirm sa Diyos, grabe nga pag ilang taon lang ginobra sa Diyos, ha? Gin-confirm sa Diyos kay Gideon, pagi sa itong napangayo, yung mga signs. Ang signs, ang fleece, no? Ang wool of fleece. Gin-confirm sa Diyos, pagi kita sa pulong sa Diyos na ginhambal kay Gideon. Gin-confirm sa Diyos, no? Pagi mismo, ari sa pulong naman sa mga soldado sa Amalekites. Nga ginhatag gid sa Diyos ang Midianites, no? Sa Israel. Kag nabatian na ni Gideon, he worshipped God. Kag nagbalik siya sa camp, kag ano ginambala, arise, for the Lord has given the house of Midian into your hand. And verse number 16, walang tawa. Ahaw 300, nagilang kamo to nga, ano pa sa tatlo? Walang tawa bla? Di nagahalin na nga kaisog na. Halin na sa confirmation sa ginambal sa Diyos. Nga ginhatag, o sige, arise because God has given the Midian into our hands. Sige, ahaw 300, nagilang ito nga, ipa into 3 companies. Ang 100, po sa ako, ang 100 sa piyak, ang 100 sa piyak. No, ano tawa? Into 3 companies and put trumpets into the hands of all of them and empty jars and torches inside the jars. Anong tabla nga klase ng mga weirdo ng mga pamagin eh? 300, imposible na ganaya. And then you will fight with trumpets and empty jars? Paano ka muna magdaog man? Ano yung hilampos ng ang jars? No? Verse 17, and he said to them, look at me and do likewise. When I come to the outskirts of the camp, do as I do. When I blow the trumpet, I and all who are with me then blow the trumpets also on every side of all the camp and shout for the Lord and for Gideon. No? Testing na sa Diyos, yari, nag-isog niya tuod si Gideon. Kag dirigin pakita sa Diyos ang iyang deliverance. No? Sakay Gideon kag sa Israel. Verse 19, so Gideon and 100 men who were with him came to the outskirts of the camp at the beginning of the middle watch, when they had just set the watch, and they blew the trumpets and smashed the jars that were in their hands. Then the 3 companies blew the trumpets and broke the jars. They held it in their left hands, the torches, and in their right hands the trumpets to blow. And they cried out a sword for the Lord and for Gideon. And verse 21 and 22, ara. Ang kampos ng Midianites at Amalekites turned into panic. Imagine, may ang gabugtaw, pila na nakabilog niya. Sa kadamo sang mga armies, sang Midianites, ti juta lang na daang nagabugtaw. Hindi tanan nagabugtaw, kaya iba nagatulog na. That's why may ara sila gina-assign sa first watch, sa second watch, sa third watch, sa fourth watch. Tiyari pa lang sa tunga pa lang sang watch, no? Nag-atake ka na Gideon. Ti imagine ikaw, bago ka lang imoy nakatulog, or ikaw gamukmuk ka siyang tulog mo, kag wala pa mayo suga. Pero sa human nga point of view na yan, ha? Ano maglatabo si mo? Galupad guro spirito mo. No, may mga trumpet, nagsala ka na mo. Nga abi mo kontra mo, galupad mo, binuno mo, amo na tabo sa kampo sa Midian. Gasalala sila, they went into panic. Pinambuno kung sinulan na masugatan nila. Pag sila ang nagpinatyanay. Huwag na malhas ka na Gideon, napaos lang guro. Pasinggitan mo kagala, sige, uyupa ng trumpet. Amo na nga pamahagi. No? Kapos na sila makuturan.
And the army fled. Verse 22, when they blew the trumpets, 300 trumpets, the Lord set every man's sword against his comrade and against all the army. Sila mismo nagpinatsanay. No? Ala, gasininggitan sila, mga kumupalibot nyo, may kuwan sang trumpeta, nagkalabuka ng mga jars. Ano na yan, no? Nagdulungan tanan. Amo na. Tapungawan kay mo diya, mukmuk pa sa tulog mo, pagkapyot ng espada mo, nanganos ka na. Patay. And the army fled as far as Bethshita toward palalagyo sila. And verse 23, and the men of Israel were called out from Naphtali. Nangayon na sila bulig, okay, they were, the other tribes were called out to help, no, sa paglagas ng siningan ng mga Midianites. Verse 24, Gideon sent messengers throughout all the hill country of Ephraim. Ang Ephraim nga daan, isa sa mga dako gidyang nga tribo man. No? Saying, come down against the Midianites and capture the waters against them as far as Beth-bara and also the Jordan. So all the men of Ephraim were called out and they captured. Pinangdakop nila ining duwa ka princess, si Oreb and Zeeb, and they killed Oreb at the rock of Oreb, and Zeeb they killed at the winepress of Zeeb. Then they pursued Midian, and they brought the heads of Oreb and Zeeb to Gideon across the Jordan. Hindi luglahaw din nga victory ng obra sa Diyos. Kaya wala na sila yung nagsagi pa pamuno ang Israel kang nagkuhan. Wala. It was of God. Ini nga victory. Because God wants His people to rely on Him, to believe in Him. Nga kung ara ka sa point nga weak ikaw, that's the very time to trust in God. Kag amo ginang gusto sa Dios nga ara kita sa sina nga lugar pirmi, so that we will always trust in Him. Hindi kaya nga malutas ka niya mga kuturan sa Dios. Nga mambalang gino, oh, you don't need my guidance anymore because you are mature. No. The more you become mature, the more you need the guidance of God. Wala niya graduation sa aton nga pagtuo sa Dios. Kung hindi niya nga tilawin ako sa ministry, kabalo na ko lang sa mga tanan. No. The more na gani nga mag-cling kapag sa Diyos. No? Kag dire, galalain naman ang Ephraim. Kay kuliyot na sila gin tawag. Tidak ko ni sila yung nga tribo. Kag mas powerful pa ni, kag mas strong pa ni sa tribo ni Gideon. Ano ba ni Gideon gani? Chapter 6. Nantawan niyo ba? I am the ano ko, no? Oh, verse 15. Nantawan ba? Chapter 6. Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh. And I am the least in my father's house. Ang Ephraim, yung mga baskog na yan. Galalain sila. Yan, ano na ginubra mo sa amon man? Huwag mo kami gintawagaw. Kuliyot mo na kami gintawagaw. Ito medyo naisa ng Ephraim. Nga doon mo na niyang himaya na yahaw. Ano kanyang basa ng Diyos? Luwason sila, pagi sa 300 men. Para hindi sila mag-boast. Tiyari ay, ang Ephraim gusto yung may ara man kami na amon man nga, no, na kamukamo lang tayo man. Kuliyot mo lang kami yung tawag. Walang tawag lang attitude. What if kung damo-damo ang ilang nga mga soldado to? Kung di may bahin pang Ephraim, makambas sila, kundi wala sa mga pirdi sa ato niya. Makapabugal pa sila. Para ba sa Diyos, 300 lang niya, kaya para hindi ka mo magpabugal. Nga ba, ka mo, my own hand has saved me. Tiyari yun, natabo. Galalayan ng Ephraim. Nga, huwag mo kabiging tawag, ha? Uy. Ano sabat ni Gideon? Tidaw, medyo kwa ni siya. No, respectful man. And they accused him fiercely. Verse 2, and he said to them, what have I done now in comparison with you?
Dami jugin pampawa niya, mati ano gid bi nga ako na obrabe. Sa amon nga 300, ano gid bi nag-blow man lang kami sa trumpet to kag nagawasak sang jars to. Nagapyot man lang sang torches to. Ikumpara sa inyo be. Nagin patay nyo gid gin capture nyo gid gani si Oreb kag Zeeb. Ti ano pa da, mas may malabaw pa da ang akon ginobra sa inyo. Ti do medyo nung pawan ining tribe of Ephraim. No? Now, anong ginapakita diri mga kuturan? That this victory is solely iya sa Diyos. O ti, Pastor, ano to yung 300? Pwede Japon sa Diyos sa perdihon ng Midianites without using anyone. Pero ganang kay ginatuduan sa Diyos ang Israel nga magsalig sa Diyos. Nga, kaysa sining nga tion, wala na sila gasalig sa Diyos. Din sila gasalig sa mga Diyos-Diyos. Ipakita sa Diyos Israel ang tawa, if you will turn back to me, ang victory, ara lang sa pertahan nyo yan. No? Wala sa may makapirdi sa inyo, bisan ano pa sila kadamo. In the past, ginpakita na sa Diyos, sa kay Joshua pa lang. God doesn't need chariots of iron. He doesn't need armies para madaog ang isa ka battle. No. Remember ka Jesus? Proteksyonan ni Peter si Jesus from arrest. Anong ba ni Kristo siya? Way ka mo kay Chindi nga, pwede ko bala ka pangamuyo sa ako namay and He will send me legions of angels. Pero wala gina-exercise ni Kristo na. No? Tiari mga kuturan, ginapakita sa Diyos kay Gideon kag sa Israel. Ini nga victory iya sa Diyos. They will be strong if they are weak. God's strength is made perfect sa ila nga weakness. Dapat wala lang ila nga bugal. Di ba? Kaklaro ginaba sa Diyos niya. 300 lang because base magpabugal ka mo. Kay ang next naton nga point mauturan, pero next na lang nga Domingo nino because we don't have time. Kadasig lang gid sang success, sang victory ni Gideon. Sundan dayon sang failure. Kadasig lang gid ya. After verse 5, kadasig lang mo. Ginaknowledge sa pagani ang Ginoo mo. Pero kadasig lang gid. No? Amunang halalungan man kis amang kuturan. Once we experience the victory nga na-experience nato nga ginobra sa Dios, may tendency nga magapabugal ka man. Gawakal ka tuod for God's glory. Pero ga-claim man ko, sang gamay nga ngalan ko. Mayara man dalom donated by. Ha? Mayara man ko na medyo ano. Actually, sa dason nga story, ginayo pa na si Gideon nga mag-rule sa as king. Hindi gusto si Gideon. Ay, no. The Lord will rule over you. Pero nga, failure yan na because he acted like a king. Mambal siya, hindi siya mag-rule over sa Israel, pero he acted like a king. Lantawan na sa dason. Pero basahan nyo in advance. Lantawan nyo ang connection sa sining, ang previous nga natabo. Ang victory nga ginobra sa Diyos kay Gideon, kag nga 300 lang. Simple as nga hindi sila magpabugal sa Diyos. Mag-rely sila sa Diyos, pero ang natabo na dayon after sila. Ang attitude ni Gideon, perting naglain na dayon. Sang wala sa gintagaan, sang loaf of bread. Shadow kadasig. Naglain dayon ang iyang response. Sa iya nga katawan mismo. Men of Succoth kag sa men of Penuel. Naglain. And that's the beginning of his downfall. Bag-o lang gid naka-experience sang success, sang victory nga ginobra sa Dios. Dayon sarurot. No? Just sang dako nga or a bird's eye view, nagubra pa si Gideon sang ephod. Ang ephod ginagamit na sang pari. No? To know the will of God. No?
Ang ginobra ni Gideon, ginset niya na nga ephod dito sa iya lugar. Sa diin to ang altar ni Papaya, ginbutang ho. Sa iya man yung lugar, di ba? No? Sa diin na, sa Ofra. Ano ginobra sa Diyos? Ginpawasak sa Diyos. Ari, pagtapos ang success ng experience ni Gideon, ang ginobra ya, nag-obra man sa sang iya. Iti pila na ka-altar na karon. Gingubaya to, ang kay Baal, gintukod ang iya sa Diyos. Pagtapos ang victory nga na obraya, nagbutang man sa sang ephod dito. Kag anong ginobra dira sang Israel? Verse 27 sa chapter 8. And all Israel whored after it there. Dediin, sa Ofra, lugar ni Gideon. Ara na may contest na may kompetisyon na ang worship sa Diyos. Uy, kay Gideon na. Na ano nung ginubraya daw, nag-act siya as a king. Ang urim kag thumim na nga stones, para baluan na ang will sa Diyos. So, paano sa oy, kadto ka mo sa balay to, ha? Because that is the place where you can commune with God. Paagi sa akon, makabalo, pangayo ka mo sa direksyon niya sa akon. Amo nang natabo. He acted like a king. No? Ti kadasig. No? Pero sa strength lang, sa before nga natabo, ang Bible nag-comments kay Gideon. Nag-comment kay Gideon. Look at Hebrews chapter 12. Chapter 11, I mean. Verse 32. And what more shall I say, for time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah. Verse 33 lang tawa. Dala ni si Gideon diya, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of the fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Ng tawla. Became strong out of weakness. Ang perfect example, sino na? Si Kristo Jesus. He became weak para kita maging strong. Si Kristo Jesus mismo, ang iyang strength ara sa aton, nantawa, He suffered and died so that we could live. Ang opposite ang natabo sa aton sa ginobra ni Kristo Jesus. Oh, sa panulukan sa tawo, nangin weak siya. But that is the only way for Him to provide, to give salvation to His people. Oh. Unlike kay Gideon niya, si Kristo Jesus ya, baw. No? Kalayo sa diferensya nilang nga daw. Si Kristo ya, wala ka duda sa Diyos. No? Siyempre, si Kristo na iya, mga kuturan. Amo na nga ini nga mga judges, ang ilang nga mga strengths, no, inatanan makitaan mo kay Kristo Jesus. Ang weaknesses nila, hindi mo na makitaan kay Jesus ya. No? Pag si Kristo ang aton ultimate siya nga deliverer, mga kauturan. No? Nga why niya si Kristo Jesus siya na fail. No? Kag nag-show si Kristo, no, sining weakness nga nakita sa tao sa iya, pero actually that was the only possible way for Him to deliver His people. Di damo nga way kapati kay Kristo, kay ti para sa tao, weak si Jesus. There's no beauty that we should desire Him, according sa kay Isaiah. Wala sa ginpatihan. Ano patihan mo buang kay mo yan? May lagto kay mo yan, Kristo yan. Tawo ka lang yan. Si mama mo, si papa mo, kilala na mo, pati mga utod mo. Mamba ka, Diyos ka. O, tabla. Tiyan mo pa nang ginaubra sa Diyos, even sa Old Testament. Ginagamit sa Diyos ang mga weak men to confound the wise. Kaga ang mga pamagi sa Diyos, lain gidya opposite sa ginaambal, kag gina-expect sang kalibutan. Victory pagi sa empty jars, torches, and trumpets. Victory pagi lang sa libot-libot sa one time sa anong kadlaw, kag 7 times sa ikapitong adlaw. Libot-libutan nyo lang ang
Wall of Jericho, matumba. Victory. No? Mapati ka lang sa pulong sa Diyos, madawag na ka mo. Alam tabla? Alain niya ang kalibutan, gusto ya sa gihapon, mangin independent sa Diyos, mag-amo ng gusto sa Israel. Gusto nila nga si Gideon maghari sa ila, rejecting the God who rules over them. Di si Gideon, hindi kuya siya, ang Diyos lang mag-rule sa inyo, pero he is acting like the one who rules sa Israel. Kumalang taon na sa dason, no? Huwag na kita sang chimpo. Kaya magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sa sining nga mga kamatuoran. Kaluoy kami, kabay pa nga madayaw ng imo pangalan sa amon mga kabuhi. Kabay ining kamatuoran nga mo natunan siningaga that we become strong. Kung kami Ginoo weak kang magasalig Ginoo sa imo. Kag amo na Lord ang gusto mo gid sa imo nga mga katawhan. Nga kami mangin weak every time because when we are weak then we are strong. Because ang strength nga ara sa amon hindi amon strength. It's your strength. Gani kaluoy gid ang kada isa Lord sa amon. Nga hindi kami mangin kampante. Nga hindi kami magsalig sa amon kaugalingon because you don't want that to happen sa imo nga katawhan because pwede kami nga magpabugal saying that through our hands naluwas kami na we were delivered. Lord, salamat kay ginatuduan mo kami pirme nga magsalig sa imo kay ikaw lang gid pirme ang sabat. Hindi paagi sa amon kaalam, sa amon nga mga metodo, sa amon nga mga kung ano-ano man ang amon nga mga plano. Most of the time you frustrate our plans para lang tuduan kami to rely on you. Lord, salamat kid. Patawaran lang gid kami because there are so many times nga kwaon gid namon ang himaya. Nga daw way ka na namon gina-acknowledge kay hapos man lang ang mga ulubrahon kaya ni namon. But Lord, hindi mo na gusto gid siya. Hapos man o budlay gusto mo nga magsalig kami. Ti Lord, buligi kami. Tudloy kami kada adlaw. Patawaran lang gid kami. Buligi kami nga magbalik gid sa tsakto nga dalan. Be with us. Forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Okay, ma-break it na 2 minutes.